Okay, magsimula tayo sa isang tanong. Medyo personal to. Paano kung yung pinaka-estratehikong mission field na papasukin mo, hindi pala kailangan ng pasaporte, hindi kailangan ng plane ticket, baka isang lakad mo lang yan palabas ng pinto. Oo. Kasi para sa marami sa atin, di ba? Pag sinabi mong mission, ang imahe agad, malalayong lugar, ibang kultura. Pero ngayon, susuriin natin yung isang ideya base dito sa mga source na pinadala mo, na baka, alam mo yun, baliktarin yung pananaw natin lahat. Na baka yung pinakamalaking pagkakataon para sa pagbabago ay nagsisimula lang sa sarili nating komunidad. At para lang maging malinaw ang pag-uusap natin ngayon hindi para sabihing hindi mahalaga yung global missions. Malayo roon. Ang gusto nating himayin ay yung ideya na, pabalik-balik sa mga materyalismo. Paano kung yung lokal na pagkilos, pag ginawa ng may tamang intensyon, may disenyo, paano kung hindi lang pala yan maliit na hakbang? Paano kung yun pala ang pundasyon? Yung pinaka-importante, na pag-training ground para sa mas malawak na misyon sa mundo. Okay, let's unpack that. Sige, himahin natin yan. Kasi, aminin natin, madalas may hierarchy sa isip natin, di ba? Meron, oo. Yung pagpunta sa ibang bansa, yun yung major league. Yung pagtulong sa sariling barangay, parang minor league lang. Pero may binanggit sa notes mo, isang kabalintunaan. Na ngayon, sa panahon natin, sobrang taas ng awareness natin sa global issues. Dahil sa social media. Pero parang mas watak-watak naman yung pakikilahok natin sa mga kapitbahay mismo. At dyan nga pumapasok yung isang napakalalim na konsepto na nasa puso ng mga sources mo, yung teolohiya ng incarnation. Pagkakatawang tao. Oo, pagkakataong tao. Sabi sa John 1:14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Ang ganda niyan kasi yung salitang nanirahan sa Griego, ang ibig sabihin niyan, nagtayo ng kanyang tolda. Parang nagka-camping? Nagtolda siya. Kumbaga, isang napakapisikal na imahe. Hindi nagligtas ang Diyos mula sa, isang malayong trono sa langit. Siya ay, sa modernong salita, lumipat sa ating kapitbahay. Okay. So yung buong konsepto ng local mission, refleksyon yan ng teolohiya ng kalapitan. It's about presence, hindi distance. So, teka. Linawin ko lang. Para sa sarili ko at para sa iyo na nakikinig, kung yon pala ang modelo, yung paglapit, parang sinasabi ng mga sources mo na mali pala yung mindset na ang local mission ay second class lang. Baliktad. Nabaliktad pala dapat, na hindi to pampalipas oras habang naghihintay ka para sa tunay na misyon. Oo, ito na yun. Ito na pala yung tunay na misyon. Ito na yun at ito yung naghahanda sa'yo. Kasi dito sa training ground na to, nahuhubog yung pinakamahalagang kasanayan. Sabi sa isang note dyan, yung cultural intelligence, hindi lang yan para sa ibang bansa. Oo. Subukan mong makipag-partner sa isang barangay captain na iba yung political affiliation o sa isang school principal na may sariling sistema. Nako? Yan ang tunay na training sa cross-cultural communication. Dito mo natututunan yung pagpapakumbaba, yung pakikinig, collaborative leadership. Hindi yan nada-download, kailangan mong maranasan. At ikinunikta pa yan sa isang pamilyar na verse, di ba? Yung sa Acts 1.8? Tama, Acts 1.8, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa mga dulo ng daigdig. Madalas, 'di ba, binabasa natin 'yan na parang geographical sequence. Una dito, tapos doon. Parang checklist? Checklist. Pero ayon sa isang teologo dyan sa materyalismo, mas maganda raw tong tingnan bilang isang theological na pattern. Parang concentric circles. Yung mga alon sa tubig. Oo, yun nga. Pag naghagis ka ng bato. Ang Jerusalem, yung sarili nilang komunidad, yun yung sentro. Yun yung pinagmumulan ng lahat ng alon. Ang katapatan mo sa Jerusalem, yun ang nagbibigay lakas at kredibilidad para umabot ka sa dulo ng daigdig. Kasi kung di ka kayang maging tapat sa sarili mong bakuran, paano ka magiging efektibo sa ibang lugar? Make sense, di ba? Okay, I'm sold on the why. Malaking pagbabago to sa pananaw, to be fair. Pero dito na papasok yung tanong ng lahat. Paano? Nakaka-overwhelm isipin, di ba? Sana kung magsisimula. Baka wala akong budget, wala akong team. Paano mo malalamtasan yung analysis paralysis na yan?
Napakagandang tanong at isa yan sa pinakamalakas na bahagi ng research mo. Sabi doon, hindi ito nagsisimula sa malaking budget. Nagsisimula ito sa malinaw na paningin. Kailangan daw nating matutunang tingnan yung komunidad natin sa paraan na nakikita ito ng Diyos. At may practical na tool dyan. Tinatawag siyang local mission audit. Teka, audit? Parang pang-accounting yung tunog. Paano to ginagawa? Hindi ito tungkol sa numero, kundi sa pagmamasid. 4 na tanong lang ang gabay nito. Yung unang 2, medyo pamilyar na. Una, saan mayroong matinding pagdurusa? Saan mo nakikita yung mga sugat? Alam mo yon, kahirapan, kalungkutan, watak-watak na pamilya. Okay. Pangalawa, saan may mga sistemang nabibigo? Mga paaralang kulang sa resources, mga health center na di sapat, kawalan ng hustisya. Sige, yan yung mga classic na tanong, yung paghahanap ng problema. Pero parang kulang pa, di ba? Madalas dyan tayo natitigil. Natitigil tayo dyan, Sa listahan ng mga problema. tapos lalo lang tayong na-overwhelm. Ano yung susunod na step? Ito na yung game changer. Pangatlo, at pakinggan mo to. Saan na kumikilos ang Diyos na maaari nating salihan? Okay. Iba. Iba yung anggulo. Hinihamon nito yung ideya na tayo yung magdadala ng Diyos sa isang lugar. Baliktad. Ang tanong ay, saan na siya nauuna sa atin? Baka kumikilos na siya sa isang maliit na NGO o sa isang tapat na guro. At ang tawag sa atin, makisa. Hindi magsimula ng bago. Wow! At pang-4, saan tahimik o wala ang presensya ng simbahan? Saang mga nyugar sa community ninyo, mga subculture, mga grupo, hindi nararamdaman yung pagmamahal at pag-asa? I like that. So mula sa pagiging problem finder, nagiging hope seeker ka. Tama. Pero may isa pang punto dyan, di ba? Yung tungkol sa pagmamapa. Oo, at napakahalaga nito. Binibigyang diin sa mga source na kailangan nating imapa, hindi lang yung mga pangangailangan o needs. Okay. Kailangan ding imapa yung mga assets. Yung yaman ng komunidad. Yung eskwelahan, hindi yung problema, asset yan. Puno ng mga guro at estudyante. Yung mga leader ng barangay, mga NGO, yung lola na kilala ang lahat, yung mga kabataang marunong sa tech, hindi sila problema. Sila ay mga partner waiting to be engaged. So imbas na tingnan ng komunidad at sabihin, anong kulang sa kanila, ang tanong dapat, ano na ang meron sila na pwede nating palakasin? Eksakto. Dito na siguro pumapasok yung partnership. Pero maging totoo tayo, ang partnership magulo. Magulo. Paano kung yung potential partner mo, yung barangay captain, may sariling agenda? O yung eskwelahan, sobrang burokratiko? Paano ko ina-navigate yung ganyang politics? Inaddress yan sa isa sa mga articles mo. Ang sagot daw, nasa disenyo ng mismong proyekto. Kasi ang isang mahusay na proyekto hindi lang tungkol sa pagbibigay ng tulong. Ito ay tungkol sa pagbuo ng relasyon at tiwala. Dito pumapasok yung ideya na kailangan mong magdisenyo ng proyekto na may malalim na epekto. Ito yung part sa mga pinadala mo na talagang nagustuhan ko. Yung konsepto ng paggamit sa mga lokal na proyekto bilang educational microcosms. Pwede mo bang ipaliwanag yan? Ang ganda ng term na yan. Ang ideya ay ito, bawat lokal na proyekto ay isang bintana. Bintana para silipin ang isang mas malaki pandaigdigang issue. So halimbawa, yung feeding program ninyo tuwing Sabado, hindi lang yan basta pagpapakain. Kung didisenyuhin ng tama, isa yung live, interactive na classroom tungkol sa global food insecurity. Pagkatapos nyong magpakain, pwede kayong mag-debriefing. Bakit may nagugutom sa isang agrikultural na bansa? Ano ang epekto ng climate change? Parang biglang lumaki yung kwento, no? Yung isang literacy program para sa mga bata sa barangay, nagiging usapan tungkol sa educational inequity sa buong mundo. Yun. Yung isang simpleng medical mission, nagbubukas ng diskusyon tungkol sa access sa healthcare. Ang galing! Ang prinsipyo sa likod niyan ay tinatawag sa research mo na begin with context, end with kingdom. Ulitin mo yon? Begin with context, end with kingdom. Dapat laging nakaugat yung proyekto sa lokal na realidad, sa tunay na pangangailangan, hindi sa isang ideya na galing lang sa boardroom.
Pero hindi dapat siya nagtatapos. Dapat nitong palawakin ang imahinasyon ng mga volunteer para makita yung pandaigdigang koneksyon. Lumilikha ito ng isang holistic na discipleship na nagpapaunlad ng tatlong bagay. Practical na kasanayan, cross-cultural na pangunawa, at isang kingdom imagination. Pero siyempre may mga babala rin. May mga karaniwang pagkakamali na kailangan nating iwasan. Tinawag pa ngang compassion without connection. Ano-ano yon? Tatlo yung pangunahin. Una, ang pagkilos ng walang pagninilay o local mission without reflection. Yung puro gawa lang. Puro gawa lang. Nagpapakain tayo pero hindi natin tinatanong bakit sila nagugutom. Busy tayo sa pag-ayos ng mga nasira pero di natin inaaral kung bakit sila nasisira in the first place. Naku, Kitty ako dyan. Minsan sa sobrang abala sa logistics ng isang outreach, nakakalimutan na nating tanungin yung mas malalim na bakit. Oo, nangyayari yan. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung kabaliktaran. Ang kamalayan ng walang pagkakatao. Global awareness without embodiment. Ano yun? Ito yung ang dami nating alam tungkol sa problema ng mundo. Ang dami nating opinyon sa social media, pero hindi tayo kumilo sa sarili nating bakuran. Ouch. Meron tayong global concern pero walang local obedience. Yung bakanteng lote sa kanto na pwedeng gawing community garden, hindi man lang natin napapansin. At yung pangatlo, na para sa akin ay pinakakritikal, yung tungkol sa dependency. Yung mga pamamaraan na charity-based na sa huli, lumilikha ng pag-asa sa tulong imbis na empowerment. Paano ba natin malalaman yung pagkakaiba? Halimbawa sa isang community, ano ang itsura ng charity versus empowerment? Ang magandang example dyan ay yung paulit-ulit na pamimigay ng relief goods pagkatapos ng bawat bagyo versus yung pagtuturo sa community ng disaster preparedness. Okay. Pagpapatayo ng mas matibay na istruktura o paglikha ng alternatibong kabuhayan. Ang charity, nagbibigay ng isda. Ang empowerment, nagtuturo kung paano mangisda. At tinutulungan silang siguraduhin na may isda pa yung ilog para sa susunod na henerasyon. Ang tunay na tulong, nagbibigay danggal, hindi lang pansamantalang lunas. Okay. So, para maiwasan yung mga pagkakamaling yan, kailangan ng tamang team. Hindi pwedeng one-man show. Which brings us to the who. Paano ka magmo-mobilize ng mga tao para sa ganitong trabaho na, aminin natin, mahirap at madalas walang kasikatang kasama? May isang magandang insight dyan mula sa mga notes mo. Ang sabi, yung pag-mobilize ng mga tao, hindi lang dapat tungkol sa pagpuno ng slots sa schedule. Hindi ito sinong available sa Sabado. Ang imbitasyon daw dapat mas malalim. Ito ay paanyaya tungo sa pagsunod, sa paghuhubog ng espiritual na buhay. Ang tanong hindi lang sinong pwedeng sumama, kundi paano na iko-konekta ang paglilingkod na ito sa personal na calling ng isang tao? Paano nagiging classroom for discipleship ang bawat outreach? Yun. At kung classroom yan, ibig sabihin, may aral. Pero paano natin masisiguro na hindi lang nauuwi sa pagod yung mga tao? This kind of work is draining. Paano maiwasan ng burnout? Dalawang bagay na madalas nating nakakalimutan, evaluasyon at pagdiriwang. Pagkatapos ng isang proyekto, di ba, diretso na tayo sa susunod. Pero binanggit dyan yung eksena sa Mark 6:30. Bumalik yung mga alagad kay Jesus at iniulat ang lahat ng kanilang ginawa. Ang evaluasyon, isang uri yan ng spiritual discernment. So, hindi lang ito meeting para sa stats, ilang pagkain ang naipamigay, ilan yung naturuan? Higit pa roon, ang mas malalim na tanong ay tungkol sa pagbabago. May nabuo bang relasyon? May naibalik bang dignidad? Ano ang natutunan ng mga volunteers tungkol sa Diyos at sa kanilang sarili? Dito nating ginagawa yung reflection para maiwasan yung unang pagkakamali kanina. Right. At dito rin pumapasok yung callback sa local mission audit. Kung sa simula tinanong natin saan may pagdurusa, sa ebaluasyon, tatanungin natin
saan tayo nakakita ng pag-asa? At yung pagdiriwang yung celebration, hindi lang ito pizza party sa dulo. Hindi. Sinasabi sa mga sources mo na ito ay isang mahalagang uri ng pagsamba, isang pagkilala sa gawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Yung pagkukwento at pagdiriwang kahit ng maliliit na tagumpay, yung bata na natututong magbasa, yung nanay na nagsimula ng maliit na negosyo, yan ang nagsisilbing gatong para sa pagtitiis. Ito ang pumipigil sa burnout. Kapag naririnig ng mga tao yung mga kwento ng pagbabago kahit gaano kaliit, nabibigyan sila ng panibagong lakas. Stories remind us why we started. So what does this all mean? Kung lalagumin natin lahat, ang misyon pala, hindi isang event na pupuntahan o isang programang tatapusin. Proseso. Isa itong proseso, isang postura ng tapat na presensya, kung nasaan man tayo. Yung mission field, mas malapit kaysa sa inaakala natin. Hindi mo kailangan ng pasaporte para maging misyonero. Kailangan mo lang ng bukas na mga mata at pusong handang lumapit sa kapitbahay mo. At iiwanan ka natin ng isang makapangyarihang ideya. Hango to sa lahat ng materyales na pinadala mo. Ang katapatan sa lokal na komunidad, hindi yan paglihis mula sa global mission. Ito ang mismong pag-ensayo para dito. Ito ang iyong Jerusalem. Wow! Paano kung yung susunod mong pagkilos ng paglilingkod sa barangay mo, pagtulong man sa kapitbahay, pag-volunteer sa eskwelahan, o paglilinis ng parke, ay hindi lang isang simpleng good deed? Paano kung ito ay aktibong paghahanda sa iyo para sa mga dulo ng daigdig? Kaya ang tanong para sa iyo ay ito. Anong isang maliit na hakbang ng pagiging presente, ng pagiging isang mabuting kapitbahay na may bukas na mga mata, ang kaya mong gawin sa iyong komunidad ngayong linggo?